Yes! Magandang araw mga bossing. Kamusta naman po ang ating mga buhay-buhay? Masaya pa po ba ang mga kababayan kong banateros dyan? Oh, by the way, highway, binabati ko ang lahat ng mga banateros worldwide na nakaabang sa araw-araw nating upload. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Banateros Brothers. Siyempre, maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Boss Dada TV channel. Meron po tayong Facebook. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Facebook page, mag-subscribe na po. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channels, marami pa ditong nanonood na hindi pa po nakasubscribe. Make sure kayo po ay subscribed at i-hit po ninyo ang notification bell para kayo po ay laging updated sa lahat ng mga pang-uurat ni Boss Dada. At maraming salamat din po sa lahat ng nagla-like at nag-share. Importante po ang pagla-like at pag-share. Mga bossing, dahil pag maraming like, maraming share, pinopromote or ino-offer po ni YouTube yung ating video sa lahat ng mahilig sa mga politika sa buong mundo na mga Pilipino. Siyempre, at panghuli sa lahat, ang pinaka-importante ay yung mga nagbibigay sa atin ng kanilang biyaya. Maraming salamat po sa mga nagsusuper thanks. Yun pong nagpapakita ng kanilang appreciation at sa sobrang appreciation nila sa ating mga pinaggagawa dito sa YouTube ay ayan, nagbibigay sila ng konting biyaya para sa channel natin. Maraming salamat sa mga nagsusuper thanks. Ano ba yung super thanks? Ayan po yung merong dyan sa may like, share, yung may puso na mayroong letter S. Ayan po yung super thanks. Importante yan. Oo. Kung talagang kayo ay nagmamahal sa bayan, ayan, i-click ninyo yan. Siyempre, another day, another uratan sessions na naman tayo mga bossing. Oo, at syempre hindi naman naluluma ang balita basta si PRD ang nagsasalita. So hindi pa natin nare-reactionan yung na-reactionan na natin yung mga suka. Na-reactionan na natin yung mga sagot ng mga pinabili na suka. Syempre, yung haring magsusuka. Hindi pa natin masyadong na-scrutinize yung kanyang statement. Na ngayon ay talaga namang pinipick up ng lahat ng mga tanga sa Pilipinas. Yung pabiro ni PRRD na kumbaga joke nga, kaya nga joke eh. Oo, yung pabiro ni PRD, sineryoso ng mga tanga. Hindi ko alam kung sila'y mga tanga o mga bobo, nagtatanga-tangahan o nagbobo-bobobohan. Mantakin mo joke, tapos nasaktan kayo sa joke. Anong tawag sa inyo? Di mga bopols. Siguro si PRD pag umutot ng mabango, baka magalit pa rin kayo. At meron na naman silang pinalalabas. Meron na naman po silang pinalalabas na bagong mga issue. Patungkol naman kay Pastor Kibuloy, sabi ko nga sa inyo Dalawa lang ang target. Dalawa lang po ang target mga bossing ng administrasyon na ito. Una, si Duterte, pangalawa si Pastor Kibuloy. Siyempre, kasama na diyan sa Duterte si Inday Sara. At sinasabi nila sa kanilang sinasabi nila sa kanilang mga post ngayon, media na naman to. Mainstream media na naman na nagpapakalat nito, hayop na yan. Sinasabi nila meron daw special treatment kay Pastor Kibuloy. Putangina nyo. Anak ng tinapay naman. Bibigyan natin kayo ng bibigyan natin sila ng isang maikling isang maikling
Isang maikling patutsyada lang mga bossing ha. Sabi nila, meron daw special treatment kay Pastor Apollo Kibuloy dahil daw nakapagbigay ng kanyang statement, ng kanyang recorded video message para sa PDP laban at para sa kanyang proclamation rally. Abay, putang ina nyo pala eh. So ano, wala na rin karapatan si Pastor Apollo Kibuloy magbigay ng mensahe dyan sa PDP laban at sa kanyang proclamation rally? Kakapal naman ang mukha nyo. Bakit walang karapatan si Pastor? Paki-explain. Unang-una sa lahat, nagpetisyon po ang mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy sa korte. Sa korte dumaan sila sa legal, nagpetisyon po sila at pinayagan po sila ng korte na makapag-record siya ng mensahe sa kanyang mga miyembro at lalong-lalo na sa proclamation rally niya dahil siya naman po ay legal na kandidato bilang pagkasenador. So pati dyan sa PDP laban, nakapagbigay po siya ng kanyang mensahe sa PDP laban. Anong special treatment doon? Karapatan ng lahat ng kandidato yun, mga buwaka ng ina nyo. Tarantado pala kayo pati court order, kinu-question nyo na, mga hayop kayo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Natural, karapatan ng bawat kandidato ang makapangandidato. Hindi nga siya nangangandidato, yun ay mensahe lang. Siguro, gigil na gigil ang mainstream media. Nakita ko kanina yung Philippine Star na tanga. Meron daw special treatment kay Pastor Kibuloy. Pukin ang ina nyo. Talagang merong special treatment kay Pastor Apollo Kibuloy. Mantakin mo, 6,000 pulis. 6,000 pulis, mga putang ina nyo. 6,000 pulis ang ipinadala nyo sa simbahan niya para lamang hanapin siya. Hindi naman siya terorista. Hindi naman siya NPA. Hindi naman yan suicide bomber. Yan po ay isang pastor, alagad ng simbahan, nangangaral ng salita ng Diyos. 16 na araw kayong nagstay sa loob ng bahay niya. Sinira nyo yung property niya. Winarak nyo yung simbahan niya. Naghukay kayo ng malalim na hukay sa eskwelahan nila. Tapos pukin ang ina nyo. Sasabihin nyo meron pang special treatment kay Pastor. Meron talaga. Special treatment galing kay Bongbong Marcos at kay Abalos. Mga tarantado. Mga gago. Alam nyo ba na si Pastor Apollo Kibuloy ay akusado pa lang, ni hindi pa nga siya guilty. Everyone is innocent until proven guilty. Hindi pa po nasusentensyahan ng korte yan. Meron pa nga siyang petisyon para siya ay makapag-bail. Entitled siya dyan bilang isang Pilipino. Lahat po ng kanilang galaw na ayon sa nasusulat. Anong sinasabi niyong special treatment? May swero pa yung tao, ibinalik nyo na sa kulungan. Besides, nung siya ay nagbigay ng mensahe, wala siya sa kulungan, mga gago. Siya ay nasa ospital dahil nahawa siya ng pneumonia at nahawa ng TB sa mga inmate dahil hinalo nyo ba naman sa mga inmate eh. Nakakulong yung tao ngayon sa Pasig City Jail. Ano pa bang gusto nyo? Saan ikulong? Isamantalang si Franz Castro, putang ina nyo. Si Franz Castro guilty beyond reasonable doubt. Meron ngang petisyon. Meron pa siyang apila. Pero putang ina nyo, bakit hindi pa nakakulong yan? Hindi kayo kumukuda. Pag kay Franz Castro, okay lang. Guilty. Child abuser, nakapangampanya pa, nakakapagpakulong pa ng mga nakakapagpa-contempt, nakakapagpa-impeach pa ng Vice President, putang ina nyo. Yan ang malinaw. Yan ang malinaw na pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan ang malinaw na VIP treatment. Ang totoong VIP treatment, yung mga komunista konektado sa NPA na mga mamamatay tao at mga terorista sa Pilipinas, pero nasa kamara, pero nakakapagpakulong ng mga general,
nakakapagreklamo, impeachment para sa isang halal ng taong bayan. Yan ang VIP treatment, putang ina nyo. Mga hayop, anong sinasabi nyong VIP treatment? Si Pastor Apollo Kibuloy binalasubas. May namatay na 3. Tandaan niyo yan, 3 ang namatay sa kanyang simbahan. Dahil sa pang-aabuso ng mga kapulisan at utos ng mga nasa kapangyarihan. Tapos sasabihin nyo may VIP treatment. Asa ng VIP treatment? Si Leila de Lima. Buong 6 na taon nakakulong sa krame. Si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa man guilty. Yung kaso niya na-dismiss na ng 4 na taon. Dinagdagan, finifreeze pa yung assets. Putay na, taas nakakulong sa kulungan ng mga kriminal. Hindi pa naman kriminal yung tao. Mga gago. Yan ang dapat nyong pakatatandaan, putang ina ninyo. Bago kayo magsalita, tingnan ninyo muna yung mga sarili nyo. Gigil na gigil kayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang tumulong sa bayang Pilipinas para maubos ang mga NPA. Kaya nga masasabi natin itong mga estasyon ng TV, puros mga NPA. Dahil lahat sila gigil na gigil kay Kibuloy. Tumulong si Kibuloy sa gobyerno ni Duterte para maubos ang insurhensya. Tapos galit kayo sa kanya. Anong tawag sa inyo, mga komunista? Mga hayop. Yan ang dapat sa inyo, mga buwisit kayo. Ano pa yung mga nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy? Ayan o, kita ninyo, nagkasakit. 70 plus years old. Si Imelda Marcos, putang ina nyo. Plunder, graft and corruption. Nasaan si Imelda? Naka-wheelchair. Hindi nakukulong. Si Bongbong Marcos, guilty. Tax evasion. Nasaan si Bongbong? Presidente. Putang ina nyo. Asan ang VIP treatment na sinasabi nyo? O, sino pa? Si Enrile. O, napatunayan sa pork barrel scam. O, asan si Enrile? Nasa Malacanang. Si Maria Ressa. Asan ngayon si Maria Ressa? Meron din kaso sa buwis yan. Oh, ayan, meron pa siyang tawag dito Nobel Prize Award. Oh, nasaan si Kerwin Espinosa na umamin na drug lord siya? Oh, nasaan? Nasa takas. Nakakapangampanya pa. Nasaan si Mabilog? Si Mabilog na may kaso sa ombudsman, guilty yan. Sa pandarambong ng pera ng taong bayan, guilty yan. Merong perpetual disqualification. Hindi na pwedeng tumakbo sa posisyon. Anong ginawa ni Bongbong? Executive clemency, mga pukin ng ina nyo. Lahat yan may kasalanan. Si Pastor Apollo Kibuloy walang kasalanan. Si Pastor Apollo Kibuloy finreeze yung assets. Saan ka makakita private person? Finifreeze mo yung assets? Nagsara yung Children's Joy Foundation. Nagpapaaral, nagpapakain sa milyong-milyong bata. Nagsara. Bakit? Dahil sa pamumulitika nyo. Asan dyan yung VIP treatment? Mga gago. Mga ulul. Tanginan nyo. Mga sweetik kayo. O ayan, magbalita na tayo. Paumpisa pa lang yan. Panis. O tayo na kabay. Ayan o, kaya kayo gugigil na gigil kay Pastor. Bakit? Ipapabitay kayo, mga pukin ng ina nyo. Death penalty para sa inyong mga kurap, mandarambong, magnanakaw. At uubusin ng CPP, NPA, NDF. Punyeta kayo. Yan ang mangyayari sa inyo kapag nanalo si Pastor. Kaya ngayon pa lang, sinisiraan na ninyo. VIP treatment? Gago. Asan ang VIP treatment? Putang ina, 75 years old, nakakulong. 75 years old, sa bilibid nga pinapalaya yung mga senior citizen. Eto, hindi pa man guilty, nakakulong na kasama ng mga normal na preso. Mga gunggong kayo. Putsang ina nyo, mahilig kayo sa trial by publicity. Mga hayop kayo, nakakawala na yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Yung mga drug lord, nakakalaya na naman.
Punyemas kayo, ang daming krimen, ang daming magnanakaw sa Pilipinas. Putang ina nyo mga media kayo, hindi yan ang atupagin ninyong i-cover ninyo. Ang kino-cover ninyo yung pastor. Mga gago. Tangina, saan ka makakita ng VIP treatment? Pinasok ng 6,000 pulis. SAP 44 nga, SAP yung Mama Sapano, isang terorista, international terrorist, 44 na SAF lang yung pinapunta nyo dyan sa, libo-libo. 1,000 SWAT, 1,000 SAF. Tapos sasabihin nyo, VIP treatment pa yun. Anak ng tinapay kayo, mga bulag kayo, mga hayop kayo, mainstream media kayo. Utang ina ninyo, dapat sa inyo mabulok kayo. Kayo ang talagang dapat mabulok sa kulungan. Kayong mga fake news peddler kayo ng mga mainstream media. Mga hayop kayo, hindi kayo nag-iisip bago kayo magbalita. Putang ina ninyo. Noong nagbigay si Pastor Apollo Kibuloy ng mensahe para sa mga kababayan natin, para sa PDP laban, siya po ay nasa ospital. Alam naman ninyo yan, naka-hospital arrest. Dahil may pneumonia, may tuberculosis, dahil nahawa. Anong gusto nyo? Mamatay yung tao. Gusto nyo mamatay yung tao doon? Matanda na yan. Mga buwisit kayo, walang ginawang mali sa bayang Pilipinas yan. Walang ninakaw na pera ng gobyerno yan. Gumastos pa yan para sa gobyerno. Bilyon-bilyon piso ang binigay niyan para maubos ang CPP, NPA, NDF. Putang ina nyo. Kaya kayo galit na galit. Mga hayop kayo. Dahil mga rebelde kayo. Putang ina ninyo. Kung makapagsalita kayo kay Pastor, akala ninyo alam nyo lahat ng kaso niya. 4 na taon, na-dismiss na yan. Binuhay lang nila, dinagdagan pa nila ng qualified human trafficking para no bail, para mahawakan siya. Hindi nyo ba nagigets? Wala naman yan sa unang kaso sa kanya eh. Kundi ba kayong mga tanga? Nakita nyo ba yung nangyari sa Senado? Ilan yung nagsasalita doon naninira sa kanya? Tanungin nyo ngayon, ilan yung complainant niya? Iisang tao. Tangina nyo. Iisang tao lang yung nagko-complain kay Pastor Apollo Kibuloy. Wala nang iba, hinamon niya lahat eh, di ba? O ikaw, may sinasabi ka, ikaw, mag-complain kayo sa korte. Sasagutin ko lahat ng complaint ninyo. Wala, iisa lang ang complainant niya. Mga gunggong kayo, wala kayong alam. Tapos kung makapanira kayo, VIP treatment. Anong gusto nyo? Saan ikulong si Pastor? Sa Bartolina? Si Franz Castro, putang ina niyan. Guilty, pero nakakapangampanya. Si Pastor Apollo Kibuloy nag-record lang. Galit na galit kayo. Nag-record lang ng kanyang video message para sa PDP laban. Nag-record lang ng video message para sa kanyang mga miyembro. Nag-record lang ng video message para saan? Para sa kanyang proclamation rally. Legal pa yan, kinu-question nyo. Korte pa ang nagdesisyon yan, kinu-question nyo. Mabuti sana kung nagdesisyon ng sarili si Pastor Kibuloy na habang siya ay nasa confinement ay nag-video siya. Eh hindi. Meron yan court order, mga tanga. Mga kupal. Oh, tapos ngayon sasabihin ninyo may VIP treatment. Gago, ang may VIP treatment si Bongbong. Mantakin mo, sinisingil ng taong bayan, magpa-drug test, ayaw magpa-drug test. Yan ang may VIP treatment. Hindi nyo i-push kayong mga media kayo yung drug testing ng mga senatoriables niya, pati ng mga gabinete niya. May issue. Lahat daw sila mga sabog. O bakit hindi nyo pwersahin si Bongbong na magpa-drug test? Bakit yung mga walang kasalanan na nasa korte na yung mga kaso, pinakikialaman yung mga hayop kayo? Bailable. Lahat ng kaso niyan, bailable. Lahat ng kaso nila Pastor Apollo Kibuloy, bailable. Dinagdagan lang ng putang, ano na yan, kung sino man nagdagdag niyan, ng qualified human trafficking kasi no bail yun. Pero wala yun sa original na mga kaso sa kanya. May nasabi nyo, may VIP treatment ba na ganyan? Pastor ka.
Nangangaral ka ng salita ng Diyos, tumulong ka sa gobyerno. Pag may kalamidad, nandiyan. Dahil lang yung SMNI niya, sinisita lahat ng kabulastugan ng gobyerno. Tinanggalan ng prangkisa. Tapos ikinulong pa yung mga news anchor niya dahil nagtanong lang kung totoo yung travel budget. Tingnan nyo, hanggang ngayon, tingnan mo, hindi revoke lang yung kanilang prangkisa sa Congress, pero sa Senado hindi pa totally revoke. O tingnan ninyo yung NTC, hanggang ngayon may indefinite na suspension. Saan ka naman makakita ng ganyan? Suspension na walang katapusan? O, tingnan nyo mga bossing. O, di ba matatapos na dapat yung freeze order sa kanila? Matatapos na dapat ngayong buwan yung freeze order sa kanila. Tingnan nyo, i-extend na naman yan. Wala naman ninakaw na pera ng taong bayan si Pastor Apollo Kibuloy, ah. Meron tayong separation of state and the church, ah. Legal naman ang pag-raise ng funds ng mga religious organizations, ah. O, bakit fini-freeze yung assets niya? May pera ba ng gobyerno dyan? Ha, may mga ninakaw bang yaman ng gobyerno itong si Pastor Kibuloy? Natuloy ba yung gusto nyong mangyari? Natuloy ba yung gusto nyong palabasin noon na Duterte Kibuloy Syndicate? Hindi naman, hindi natuloy, di ba? Di ba sinasabi nyo corrupt ang mga Duterte? Tapos fina-funnel kay Kibuloy yung pera. Yun yung pinalalabas nyo, hindi nyo napatunayan yun, di ba? O bakit naka-freeze pa din yung assets nila? O balita ko yung pinaghirapan nilang kingdom. Yung pinaghirapan nilang kingdom, balita ko, plano nyong kamkamin. Bakit? Sa inyo yun, private na pag-aari yun. Dugo at pawis yun ng mga miyembro nila, tas kukunin nyo lang. Kakapal ng mga mukha nyo. Aabangan namin yan. Aantayin namin yan. Meron daw balita di umano na may isang sakim na babae na naka-chopper lumipad sa ibabaw niyan. At inaangkin niya yung kingdom. Akin yan, putang ina nyo. Lahat na lang sa inyo. Hindi nyo pinaghirapan sa inyo. Pera ng taong bayan, ninanakaw nyo. Pati lahat na lang sa inyo. Tapos pati ba naman yung pinaghirapan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, aangkinin nyo? Dugot pawis nila yan. Ang daming nagtinda ng biskotso. Ang daming nagkawang gawa. Ang daming mga nagtrabaho na mga kingdom citizens para makuha nila. Mantakin mo, isang dekada na nang ginagawa yan. Ngayon pa lang matatapos yan. Sa tulong ng bawat isa. Tapos kukunin nyo lang ng ganun-ganun. Walang kahirap-hirap, mga hayop. Kaya abangan natin, mga bossing, ha. Etong kanilang mga pinapalabas na mga panibagong mga kabulastugan. Oo, ito daw si Pastor Apollo Kibuloy, may VIP treatment, mga gunggong. Paano nagkaroon ng VIP treatment? 75 years old, may comorbidity, may sakit sa puso. Merong pneumonia, merong TB. Oh, tapos yun pa. Walang hiya kayo, wait lang. Di ba? Oh, ano ngayon? Oh, ano na ngayon? Mga walang hiya kayo. Kakapal ng mga mukha ninyo. Hindi kayo magtrabaho ng sarili ninyo. Hindi kayo magpundar ng sarili ninyo. Yung ari-arian ng may ari-arian, gusto nyong kamkamin. Ganyan na ganyan ang ginawa ng Amerika, mga bossing. Ganyan na ganyan ang ginawa ng Amerika. Ano ngayon ang ginagawa ni Donald Trump? Si Donald Trump ngayon ay nag-wage ng war against itong DOJ dati at FBI. At gusto niya na buwagin ng FBI. Bakit? Kasi nga na-weaponize eh. Ginamit ang FBI ng DOJ nila para targetin yung mga religious organizations. Para kamkamin yung kanilang mga ari-arian. Naglagay ng mga sleeper, naglagay ng mga spy sa mga choir, naglagay ng mga espiya sa mga miyembro, tapos naghahanap ng butas, tapos aatakihin. Ganyan na ganyan ang nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganyan na ganyan ang nangyari sa kanya.
O tingnan mo, sino yung mga nagsusumbong ngayon, mga di umanong mga pastoral, yung mga choir niya. Pero yun nga ang nakakatawa. Xerox copy o copy-paste yung mga kaso ni Pastor dito sa Pilipinas sa mga kaso niya sa Amerika. Yung mga kaso sa Amerika lahat nawawala na. At si Donald Trump nagbigay na ng kanyang statement na walang man of church ang mapaparusahan, ang aabusuhin under my administration. Sino ba administrasyon nung inabuso si Pastor Kibuloy? Biden administration yun. O tingnan ninyo, magkaibigan si Bongbong Marcos at si Biden at si Pastor Kibuloy. Lahat ng ng mga tulong ni Pastor Kibuloy tinanggap niya. Nagpunta lang sa Amerika, pagbalik dito sa Pilipinas, satanas na. Binanatan na ng binanatan yung mga Duterte, pati si Pastor Kibuloy. Anong ibig sabihin no? Na-impluwensyahan ni Biden, eto si Marcos. Tingnan mo, nanalo na si Donald Trump. Sinong kinakausap ni Marcos sa telepono? Si Kamala Harris. Kaya totoo lahat yan, mga bossing. Totoo lahat yan na ang lahat ng nangyayari dito ay pakana ng mga kano. Ang problema, wala na yung mga kano. Kinakanapan ng gobyerno natin si Pastor Kibuloy. Bakit? Siguro umaasa siya na lahat ng mga ari-arian nila sa Amerika makuha niya pa. Meron pa kayong pro-China na lalaman, mga punyeta kayo. Siyam na EDCA sites ng Amerika ang nandito, ni isang base militar ng China wala dito. May pro-China pa kayo nalalaman. Nasisitan niyo yung mga Duterte dahil nakatulong ang China sa bansang Pilipinas nung panahon ni Duterte. Ngayon, nakatulong ba yung mga kano sa Pilipinas? O ayan, EDCA sites. Anong naitulong ng EDCA sites sa atin? O bakit ayaw niyong tawagin si Marcos na tuta ng kano? Bakit walang lumalabas na ganun tuta ng kano si Bongbong Marcos? Bakit nung kanselahin ni Pangulong Duterte yung Visiting Forces Agreement, galit na galit kayo? Bakit ngayon may siyam na base militar sa Pilipinas ng mga kano? May mga nuclear pa. May mga armamentes pa. O bakit kayong media hindi nyo pinaiingay yan? Mga gunggong. Ilan libo na mga na mga Afghan refugees ang nandito na sa Pilipinas. Oh, ano ngayon? Naipadala na ba yan sa Amerika? Na-process na ba yung mga visa nila? Naipadala na ba sa Amerika? Yun ang bantayan nyo. Yun ang titingnan ninyo. Yun ang babantayan nyo. Nasa na yung mga yan? Kasi baka mamaya yan, o kita mo, isang buwan na nakakalipas Akala ko ba isang buwan lang dito mga yan? Hanggang ngayon, Pastor Kibuloy pa rin ang target nyo. Nakakulong na yung tao. Mahiya kayo sa sarili nyo. Mga punyemas kayo. Kaya tayo mga kababayan, wag na nating ibobotong kahit isa sa mga partido niya ni Bongbong. PDP laban tayo straight. Sampal sa mukha nila, mga punyeta sila. Sampal sa mukha ng media, ng Congress, ng Senate, ng Presidente kapag nanalo ito si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ipanalo natin si Pastor Apollo Kibuloy. Makaganti man lang tayo sa mga hayop na yan. Hate votes, lahat ng galit natin, lahat ng ating paghihinagpis, lahat ng ating mga sama ng loob, ibuhos natin sa Mayo. Iboto natin yung 9 o 10 na mga kandidato. Isama nyo na si Tulfo, si Ben Tulfo, wag lang si Erwin Tulfo. Isama nyo na lahat yan. Dahil Duterte yan. O, isama nyo na lahat, wag na kayong bumoto ng sobra. Basta kung ilan lang yung kandidato natin, yun lang ang iboto natin. Wag na nating iboto yung iba. Kahit kulang, wag nyo nang punuan. Di baling kulang, wag lang sobra. Buong PDP laban, yun lang ang iboto natin. Wag natin iboto yung mga magnanakaw na yan. Walang mga accountability. Walang mga morals. Walang mga delikadesa. Bantakin mo noong si Lacson at saka si Pacquiao pinapagpa-drug test nila. Si Bongbong Marcos noong 2022 elections. Bakit ngayon? Tumatakbo na kayo sa ilalim ng partido niya. Bakit hindi nyo ma-require magpa-drug test si Bongbong? Mga salot kayo, mga doble kara.
mga traidor sa bayang Pilipinas. Kaya yan vote straight tayo, PDP. Abangan ninyo ulit yung aking mga susunod na video. Nagrant lang tayo ngayon dahil may mga pinalalabas na naman silang mga kabulastugan. Pero mamaya mag-upload pa tayo ng panibagong video patungkol sa mga issues pa ng bayan natin. Abang-abang. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share. Maraming pong salamat sa inyong mga mabubuting Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. At sana ay panatilihin po natin ang ating mga composure. At yung ating mga galit ay mag-manifest pagdating ng May 2025 elections. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Para sa inyo, etong awiting ito ng Banateros. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.